articles of impeachment na final ng House, with all due respect, masyadong blatant and brazen itong House panel. They do not really know what they are doing. Medyo kulang sila sa eksperyensya. Pag inadapt ng depensa ang exhibits ng prosecution, ibig sabihin, there's really a very big problem ang prosecution. Depektibo ang mga ebidensya at ginagamit o pwedeng gamitin laban sa kanila yon. And that severely weakens case like in this particular proceeding. So halos lahat ng ebidensya na minamarkahan nila or ni-request nila ay inadapt ng depensa. So ibig sabihin, their case is really very weak. Hello po, magandang masustansyang araw sa ating pagbablog po. Pasensya na po kayo, medyo malat-malat, sipon-sipunin dahil sa panahon. Kaya po medyo nakikita nyo naman po ang ating kalagayan. Dahil po yan ay sa sobrang init. Tapos biglang uulan. So mag-ingat po ang madlang people sa ganyang klima. Ayan. Ngayon po napakarami po ang nag-aabang kung ano daw po ang nakikita ng tarot sa impeachment na nagaganap o follow-up sa impeachment na nagaganap sa ating Vice President VP Sara. Actually po ito ay marami na ang naguguluhan, marami na ang nangyayari. Tingnan naman natin ang tarot kung ano ang kanyang gustong iparating sa madlang people. Ayan. Ating scrambulin at rambulin at nang malaman natin kung ano talaga. O tarot, ipakita mo sa akin kung ano ang nakikita mo dito sa impeachment na nagaganap sa ating Vice President VP Sara. Pakita ang katotohanan. Sos Mariosep, death. Ang ibig sabihin po nito, may nagpupumilit patayin. Again and again po ha, ito ay tarot lamang. Ako ay tagabasa. Wala po akong kinikilingan in all aspect of politics. In this card, you saw, I will show you the picture of a death card. Hindi po ibig sabihin to ay kamatayan. Pero kung ito pagbabasihan, ito ay death. Ibig sabihin, tinatapos, pinapatay, pilit na pinapatay, ayun, ang lahat. Ito po ay kaganapan. Isang sitwasyon na pinipilit na patayin ang kaganapan o issue. Tungkol po ito sa isang malalaki at mahalagang potensyal ng pondo o korupsyon. Ito ha, kitang-kita nyo naman. Death, pagkatapos, ito ay pamumuno, kung saan ang namumuno is problemado. Kita-kita nyo naman ang mukha, problemado. So, maaaring ito ay ang ating presidente. Pagkatapos, itong puting kabayo, nakayuko siya. Pinipilit na gawaing smooth, maayos. Pinipilit na ipakita sa madlang people na maayos ang lahat. Ito po'y tarot lang, binabasa ko lang po. Subalit, ang nakataas na bandera ay itim at puti. Kung saan ang may dala ay isang taong tila baga walang sustansya. Kasi ayan bakit sinabing walang sustansya? Siya ay isang kalansay or bungo. At ang dala niya is death, bandera ng isang patay. Pinapatay at yung nasa loob niya ay ang mga issue. Ayan.
At ang inang bayan ay yun nakahandusay. Blue and white. Nakahandusay po ito. Ayan, may babae po nakahandusay representing our inang bayan. At nakita ninyo, samot-sari na bata, matanda, pare. Pare ito nakalagay dyan. Tapos punong-puno po ng pagluha. So, ang ibig sabihin po, itong nangyayari nating impeachment ay maraming kababalaghan. Hindi natin alam kung ano yung kababalaghan yun, pero nagre-represent ito ng luha. Nagre-represent ito ng pagtatakip. Nagre-represent ito ng pagpapakita ng kapangyarihan. At pang-apat, nagpapakita itong ating impeachment na nangyayari na para bang may pinapaboran at may hindi. Parang ganun. Kaya ang lahat po ay magulo. As in magulo. Itong magulo po ito hanggang 2028. Like ko po, nakakatakot. At ang maiipit po again and again ay ang inang bayan. At ang impeachment po ay pinapatuloy subalit. Nakataob po ito nakataob. Again and again, sinabi po iyan nung una ko pa pong kinarot. Pag-isipang mabuti itong impeachment na ito. Wala pa akong kinikilingan. Tarot lang po ito. Yan. Bagkus nyong patayin, bagkus nyong ilubog, bagkus nyong sirain. Ayan binagsak na lahat ng cup. Tapos may mga bloody pa. Ibig sabihin ng bloody, may mga nangyayari na truth or not. Parang ganon. Mananatiling. Uhaw. Uhaw po ito. Uhaw. Nakabaliktad. Ang bayang Pilipino, talagang ito po ay sinasabi ko sa inyo, ako na po nagsasabi sa inyo, ito po ay both parties. Hanggat maaari po, paniwalaan nyo po, ito po ay tarot. Bagkus ibinabaon, bagkus sinisira, kaya totoo o hindi ang ano pamang paratang, ito po ang sinasabi ko sa inyo. Ang mamamayang Pilipino ay nais ibalik ang pamumuno ng nakaraang henerasyon ng mga Duterte. Yun po ang lumalabas dito at ang sabi dito, dadaan lang po ng mga chaos o gulo. Subalit, isang pag-aaklas ang magaganap na hindi na maaantala. At ito ay may permiso mula sa universe. At kahit ito, universe yan. At kahit ito ay baliktarin, pigilin, lalong, ito nakakatakot. Lalong mababaliw ang sambayan ng Pilipino para makamtan at malaman ang binabaliktad na korupsyon. Nako. Ito po ay isang babae. Ito po ay isang babae o inang bayan na hindi na po siya white, naka-color red na po siya. Ang ibig sabihin, may isang malaking kaganapan kung saan ito may tubig na isinasalin. Ang lahat ng nangyayari ngayon sa impeachment, sa Senado, sa sangay ng gobyerno, ay mapupunta sa isang ito kasi kasulatan.
pagkatapos ito, hustisya ito, babae at lalaki, haharap, babae at lalaki po, haharap po sila sa hustisya ng universidad. Ibig sabihin po nito ay hindi magpapatalo ang universe. Mahirap kalaban po ang universe. Para ako na po nagsasabi sa lahat po ng nasasakupan ng bansang Pilipinas at ang ating presidente at ang ating vice-presidente. Tandaan nyo po, may isang matinding institusyon ang magpapatunay at magbabasura ng impeachment. Ito po ang sabi dito. At ito'y hindi madidiktahan ng presidente o ng kahit sino. Hindi ko po alam bakit ito lumabas. Kasi over the matter of law, may isang institusyon ang tatayo at ikukorek ang lahat ng sitwasyon dito sa impeachment na ito. Hindi ko alam. Ang magiging kalaban po dito sa impeachment na ito, paniwalaan niyo po hindi, ay ang puso ng masang Pilipino. Maaaring ito ang magbuklod upang ang isang mataas na institusyon ng enerhiya ng gobyerno ay hindi pasaklaw sa kahit sinong mataas na nakaupo kahit po sa presidente. Dahil itong batas na ito ay mas mataas kaysa sa batas ng nanunungkulan at nakaupo. At para po sa lahat, bago mangyari ito, kinakailangan pong ihinto na lang ang impeachment. Hindi ko po kayo, desisyon nyo po yan. Ang akin lang ay ang tarot. Kasi po, dito ang sinisira po ay ang kredibilidad ng ating vice-presidente. Ayan, nakabaliktad. Subalit, ang pinakamasakit na katotohanan, binibigyan ng sitwasyon na yan na maging mabango ang ating vice-presidente, mahalin ng masa, at tangkilikin. Marami pong mangyayari marami pa pong mangyayari. Andyan po ang magkaroon pa ng kaguluhan. At may parating po, isang tao, lalaki, bigla na lang pong itong susulpot at magbibigay linaw kung sino man to ay ikagigimbal ng lahat. Kasi po, ang gagawa na ng batas ay sasang-ayunan ng mamamayang Pilipino. Hindi ko po alam bakit ganito. Ayan po, mamamayang Pilipino po ito. Sana lang magkasundo-sundo na. Kasi, hintayin na lang po ang botohan ng 2028. Upang bumalik ulit ang karisma ng ating ekonomiya. Dahil po patuloy na ang pagbagsak ng ating ekonomiya. Na maaaring pagbagsak din ng ating pamahalaan. Kaya kung ako po sa inyo, sa lahat po, yun lang ang hinihiling ng tarot. Magkasundo-sundo na, hintayin na lang ang 2028, kung ano ba talaga ang ilalabas. Kasi po, ngayon 2026 hanggang 2027, maraming mangyayari na unexpected. At ito po ay hindi nakakabuti sa ekonomiya ng ating bansa, lalo na sa moral ng ating lahat. Dito ipinakikita na may makikialam na napakataas na hukom ng Pilipinas. Kasi po, ang inang bayan ay hahanap ng paraan para makamtan ang
hustisya. At sana manindigan ang lahat. Bakit sinabi ko po? Kasi dalawang beses na mapapatunayan na ang lahat ng nangyayari ay dahil lamang sa pagtatakip. So may lulutang at magsasalita na lahat ng ito ay dahil lang sa pagtatakip sa mga pondong nawawala sa ating gobyerno. At may lulutang na patutunayan na ang impeachment na ito, pagtiyagaan lang niyo po, Ma'am BP Sara, manalangin kayo sa Panginoon. May darating pong tutulong, hindi inaasahan. At mawawala ang kapangyarihan ng pera dito. Ang iiral ay ang katotohanan. Kaya tiyaga lang po. Pero 2026, 2027, talagang ang dami pa pong mangyayari na puro iaano kayo, para kayong nasa ano ba yun? Nasa isang kumukulong batikos na talagang ayaw bitawan ng mga taong gusto kayong sirain. Pero sabi dito sa tarot, may biglaang mangyayaring universal ang gagalaw. Di ko alam kung ano po yun. Kung ano man po yun, ito po ay malalampasan niyo po. Kasi aayon ang panahon sa pagdating ng isang tao, kung sino man po yun ay hindi ko alam, lumabas lang po dito. Para patunayan na ang impeachment ay nagaganap, hindi para kayo ay, ano ba yun? Pahirapan, kung hindi para kayo ay gamitin, pangtakip sa lahat ng negatibong nangyayari. So, ang nangyayari, parang ginagamit ang impeachment. Yun ang sabi po ng tarot, ha? Para lang maraming mapagtakpan na negatibong nangyari sa ating gobyerno. So, again and again, ito'y tarot lang po. Yung mga natamaan, sana'y huwag magalit. Tagabasa lang po ako ng tarot. Sana po ay maunawaan ninyo na kailangan ng mga tao na humiling sa akin na basahan ng tarot. So, again and again, God sent miracle everyday. Pray lang po tayo. Hindi ako magre-resign. Kung meron kayong impeachment, edi i-impeach ninyo ako. Pero hindi talaga ako aalis kung saan ako nilagay ng mga tao kasi tiwala nila yung binigay nila sa akin. Matagal ko nang sinabi si Inday Sara ang susunod na presidente. Nakatakda siya maging presidente. The gods of destiny has anointed her to be the next president of the country. And no force on earth in this country will prevent her from accomplishing the anointment by the gods of fortune.